Mga kababayan, Congressman Ace Barbers, may mensahe po sa mga vloggers patungkol sa TRICOM hearing. At dahil sa hindi pagdalo nito ng mga vloggers sa kanilang imbitasyon, panoorin po natin. Yun lamang po ang layunin natin dito. Kaya huwag kayong magdahilan na hindi kayo nagpupunta rito dahil hindi kayo pupunta rito kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng investigasyon na ito. Sino daw ba hindi naniniwala sa investigasyon nila? Maraming hindi naniniwala ba dyan? Yan po si Ma'am Cathy Binag. Nagpunta po sila dyan sa may Korte Suprema. Nandyan po sila ngayon. Hindi po sila umatin dito sa may TRICOM Hearing Committee. Yan. Kasama niya yung mga DDS vlogger, mga inimbitahan. Puro po DDS vlogger ang inimbitahan, mga kritiko ng ating mga politiko ngayon. Mga karamihan po hindi talaga pumunta dyan sa hearing na yan. Yan, nanawagan po sila sa Supreme Court. Ito yung panawagan ni Ma'am Cathy. Sa inyong lahat ho, ayaw namin, hindi ho tayo papayag na matag, na troll, na mga fake news, na mga nagsisinungaling dahil ang ating mga pinupost at pinag-uusapan sa aming mga wall is mga makatotohanan lamang base sa kanilang pinapalabas sa kanilang mga live WADCOM committee. Yun ho. So, basically, hindi ho tayo matitinag kasi hindi tayo dapat matinag. Kasi obviously, they wanted to, gusto nilang patahimikin yung mga kanilang kritiko, which is wrong. Kasi imagine, no, kung ito makikita nyo talagang hindi na yan aid of legislation eh. Hindi na talaga. It's about kung ano yung gusto nilang patunayan na mamaya na kontrolin ang boses ng mamamayang Pilipino, yung kritiko ng gobyerno, mga maling gawain ng gobyerno, yung po yung nakakalungkot. Kasi yun ang kanilang gustong kitilin. Obviously, nakita nyo naman yung kanilang mga inimbita is puro supporter ng Duterte or even critic lang talaga na nagsasabi ng katotohanan sa maling pangyayari sa ating bansa. Pero, hindi nila inimbita ang kritiko ng mga Duterte. Tama ba yun? Diba? Bakit? Yung parang, yung nag-criticize sa kanila, yun lang ang kanilang tinawag. Tapos, we know for a fact na ang balak nila sa amin is, itali kami, itikom ang ating mga bibig kasi ang eleksyon ay parating na. Diba? Maling-mali ho yun. Yung ating freedom of speech, yung ating konstitusyon ay kanilang pilit binabaluktot. Pilit nilang gustong kontrolin ang ating bayan. Nakalimutan nila ang House of Representatives as is house ng mamamayang Pilipino. Hindi ho kanila yan, di rin nila pera yan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And lalo ho tayo magiging matapang dahil ang Panginoon ang ating gabay. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon at never nanalo ang kasamaan sa kabutihan. God bless Philippines and gising, mamamayang Pilipino, laban! Inumpisahan natin, sabay-sabay na ho nating labanan ang kamalian ng ating bansa at ang ating mga leader na abusado. Bye! Prohibition and certiorari with prayer for temporary restraining order para i-prevent yung proceedings at saka yung pagdinig at yung pagpapatawag sa atin dahil ito po ay nakakaliit ng democratic space natin. Gusto nilang i-control maliwanag sa privilege speech kung ano, ito yung pinagbasihan po ng pagdidinig na ito. Sa privilege speech ni Congressman Barbers, maliwanag na mayroong pinupuntirya na ilan sa mga social media influencers na tinatawag nila. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klasing batas at maaaring idulog ito
sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Ang mga vloggers dito ngayon, kasama po ako, ay mga tinawag sa Kongreso. Ngunit, bago nangyari po ang lahat ng ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. May paraan naman po para sila po ay magmukhang fair man lang. Sa ngayon, ang nakikita namin, dahil sa ikli ng pasensya, dahil sa binibigay nilang space para sa kanilang galit at personal na feelings, paano po kami mag-a-attend dyan despite all their claims na hindi naman ito pag-attack o hindi naman daw kami papagalitan doon sa kanilang bahay. Ika nga nila. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. Okay, Mr. Chair, if I may, go ahead. Mr. Chair, para lang doon sa mga nanonood, ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Wala. So, yan po naririnig niyo po yung mga panawagan ni Congressman Barbers. Kayo ho mga kababayan, naniniwala ho ba talaga kayo na hindi nila isusuppress itong mga taong to kapag umattend sila dito sa hearing na to? Wala ho ba silang gagawin na pagko-contempt kapag hindi ka sumagot ng tama o mali, yes or no? Tama kayo, tama pag hindi ka sumagot ng maayos sa kanila, iko-contempt ka. Pag nagsisinungaling ka, iko-contempt ka. Ayun, sila na yung sila na ho yung batas talaga, diyan. Sila na ho yung may kapangyarihan na magpakulong sa inyo. kakapal na mukha nyo. Ayun, di ba? Siyempre, may karapatan ho kayo na hindi kayo sumagot dahil hindi naman ho yan husgado. Hindi naman ho yan ang korte. Ako naman Ang trabaho lang nila ho is mag-create lang ho sila na magtatanong sila na maayos para makagawa sila ng batas. At hindi yung tatakutin nila yung mga tao na tinatanong nila para lang kakapal na mukha nyo. contempt.
Kasi kaya nga hindi na sila umatin dyan dahil nga alam nila na yung mangyayari sa kanila. Po kaming ganong layunin. Ang layunin po natin dito ay gawan ng pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka. Meron dyan, nagso-social media, nagbablog, walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa, nananawagan ng people power, nananawagan ng kudeta. Yung ba ay tama, Mr. Chair? Ang punto lang natin dito is magkaroon tayo ng ganitong regulasyon o regulatory policy para kagaya po ng mga broadcasters, meron po silang KBP. Kagaya po ng mga manunulat sa dyaryo, meron po silang NUJP. They're all bound by rules and regulations. But in this social media, the use of social media platforms, unfortunately, wala po tayong ganyan sa ngayon. At hindi po pwede na gawin pong rason ng mga yan na meron tayong freedom, na kine-curtail natin yung freedom of speech nila. Huwag niyo pong lokohin ang taong bayan. Wala hong curtailment o suppression. Huwag daw ho natin lokohin ang taong bayan. Sino ba ho ang nanloloko? Kayo na ho umusga dito kay Congressman Barbers. Kung tama ho ba yung pinagsasabi niya. Di ba ho? Kasi makikita nyo naman ho sa hearing nila kung sino nagsasabi ng totoo. At yung mga pinaggagawa po nila dyan sa hearing na yan. Dahil nga sa hearing na yan, ang kagustuhan na lang nila ay yun, mapanagot ka sa mga ginagawa mo. Which is hindi naman dapat talaga po. Ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Diba? Kaya kayo inimbita dito para makapagpahayag din kayo. Hindi po ba yan ay tamang freedom of expression? Kapag nagpahayag ka nga ng ng negative para sa inyo po ano po mangyayari? Di i-contempt nyo. At di ka lang sumagot ng yes or no. I-contempt nyo, papakulong nyo. Tama ho ba yun? Di ba? Sino ho maniniwala ho sa inyo? Kaya nga wala hong dumadalo dyan sa hearing nyo ngayon yung mga vloggers na yan. Dahil nga natakot na ho sila. Natakot na ho sila at alam nila yung gagawin nyo sa kanila. Ba't ngayon nagpapadala kayo ng mga sulat na hindi kayo pwede kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng pagdinig na ito? Wag po kayo magtago sa mga ganyan. Ang tatapang nyo, sabi nga ni Congressman Abante, in the advent of social media, suddenly Filipinos become political analysts. They become journalists. They become experts. We need your wisdom. Diba? Kayo, ang gagaling nyo magtuligsa Dito nyo gawin para nang sa ganun, makagawa tayo ng isang pulisiya na hindi po maabuso ito. Ngayon, nandiyan kayo sa social media. Kung mag-retire kayo, hindi na kayo nagbablog. Paano kaya yung mga susunod na mga vloggers? So, ayan po mga kababayan. Ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang ho kayo at huwag hong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.